Mainit na tensyon ngayon ang bumabalot sa mundo ng politika, matapos mabuking ang diumano isabwatan at mga sikretong plano sa loob ng administrasyon. Isang matinding revelasyon ang lumabas na nagtuturo kay First Lady Liza Marcos bilang isang desisyon na nanghihimasok umano sa mga mahahalagang mandato ng gobyerno. Kasabay nito ay ang pagkakabunyag sa isang sikretong plano na niluluto umano ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga usap-usapan, ang hakbang na ito ay naglalayong pabagsakin ang impluensya ni Vice President Sara Duterte at kunin ang buong kontrol ng kapangyarihan. Galit na galit ang mga taga-suporta ng Vice Presidente dahil sa tila lantarang panggigipit na ito. Marami ang nagtatanong kung hanggang saan ang kayang gawin ng kampo ni Romualdez para maisulong ang kanilang ambisyon. Ito ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng malaking lamat ang pagkakaisa ng mga lider ng bansa? Hindi pa payag ang taong bayan na basta na lang isantabi ang paninindigan ng nakararami para lamang sa pansariling interes ng ilang tao sa poder. Handa na bang harapin ng kampo ng First Lady at ni Speaker Romualdez ang puot ng mga Pilipinong naniniwala sa matapang na pamumuno ni Sara? Tutukan ang buong detalye ng nakakagimbal na isyong ito, kaya subaybayan ang aming mga updates. Demolish itong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ang abogado nitong si Atty. Mans Carpio, kaugnay dyan sa pagsasampa na yan ng kaso ng kampo nitong si Atty. Mans. Good. Sa BSP at AMLAC, maghahain ng reklamo si Manasseh Carpio, asawa ni Sara Duterte, laban sa ilang opisyal ng bangko sa... Ito naman si ate girl, yung presidente kahit bangag na todo-todo kung makatawag na President Bongbong Marcos, BP pa rin naman yan, madam. Kautamay ka talaga. Sa bagay, yung scriptwriter yan, baka galit kay BP. Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro ng House Committee on Justice. Ito po ay kaugnay ng umano'y iligal na paglalabas ng sensitibong bank records na iniuugnay sa kanya at sa vice-presidente sa gitna po ng impeachment proceedings. At para alamin ang ilang detalye niya, makakapanayan po natin ang legal counsel ni Carpio na si Attorney Peter Danao. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Andre Angela. Okay, so may mga nagsasabi po tila pag-amin daw po itong magiging hakbang ni Mans Carpio na reklamo laban po sa BSP at AMLAC. Ano po ang masasabi po ninyo? Hindi naman ganoon kasi una-una, ang issue dito sa pagsampa namin ng kaso ay kung may nilabag ba na batas ang AMLAC sa pagsisiwalat ng mga transaction reports na galing sa bangko. At nasa reklamo naman namin na hindi naman abisuhan at nabigyan ng kopya si Atty. Carpio ng mga reports na ito ng AMLAC. Dako? Kaya premature para mag-comment si Atty. Carpio sa mga naisiwalat ng AMLAC sa Kongreso. Bukod dito, pribadong individual naman si Atty. Carpio, hindi siya politiko. Yan. Haharapin at sasagutin niya ang mga tanong na yan sa tamang venue pagkatapos namin makakuha ng kopya ng mga reports na ito. At andyan naman ang mga abogado ni Bibi Sara na sinagot at sasagutin ang mga aligasyon na yan. Dahil si VP Sara naman ang puntirya ng impeachment, hindi naman si Atty. Carpio. Pero sa huli, wala pong katotohanan na may 6 billion or 3 billion ba yun? Yung sinasabi ng AMLA si 6 Atty. billion, Carpio. 6 billion. Attorney, ano po yung tugon ninyo dun sa mga pahayag na may exemption sa impeachment proceedings yung bank secrecy laws? Although nabanggit mo nga na hindi naman politiko si Attorney Mans Carpio. Pero ano pong reaksyon nyo doon? Sinabi nga may exemption dahil kailangan nga bulat-latin dito sa impeachment proceedings. Kung babasahin natin yung Section 8A, RA 9160, ito po yung batas ng AMLA. Okay? Malinaw po ron na sinasabi, the AMLC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them. So ibig sabihin po, in any manner. Batas po yan na pinasa ng Kongreso mismo. Sila po mismo nagpasa niyan. Di ba? So nakalagay in any manner. Ano ibig sabihin in any manner? Kahit sa anong paraan. Basahin niyo po ang batas na yan, RA 9160.
At para dito kay ating nag-i-interview at kuya, kayo din ho protektado ng batas na yan. Pero dahil ika nga, exempted ang mag-asawang Duterte dahil dinidemolish sila diyan sa ano na yan, diyan sa Injustice Committee na yan. Diba? Damay-damay na lahat, di ba? Kailangan mapakita na maraming pera mga Duterte. Ngayong magkano, 60 million lang ang nasa ano niya, SALE niya, net worth niya, ng toko. Isang maleta lang ho galing kay Saldi ko yun. Wala pong exemption diyan. Oo. Pero attorney, syempre ang sinasabi po ng nasa House Justice on Committee ay ito po ay proper at valid forum dahil ito po ay impeachment proceedings. Yun po ang kanilang inilalaban dito. Nako. And of course, hindi po naman po pwedeng magtago po sa likod ng secrecy law yung mga opisyal po ng gobyerno pagdating sa usapin ng accountability, attorney. Ito naman si ate, ano ba yan? Tanong o dinidepensahan mo ginagawa nilang ng Injustice Committee? Ito talaga si ate, bano na nga mag-interview, pati ba naman magtanong? May tanong ka na, may sagot ka pa. Ano pambihira naman, oo. Meron naman legal na paraan kung gusto nila hanapin at tukuyin yung mga transaksyon ng isang may-ari ng bangko. Okay? Pero dito sa batas na to, sinasabing yung AMLAC mismo, hindi po pwede. So may ibang batas pwede, meron silang ibang pwedeng paraan. So dapat alam nila yon. Pero itong batas na sinasabi nilang batas ng AMLA na sila mismo pumasa, ang nakalagay dyan, in any manner. Ibig sabihin, kahit anong paraan. So humanap sila ng ibang paraan na hindi pwedeng labagin ang batas na to. Di ba? But this is the impeachment proceeding. This is the other way that you're talking about, attorney. Well, dapat kung sinasabi nila na yung AMLA pwede maglabas ng impormasyon, dapat sinabi nila rito sa batas na except impeachment proceeding. Di ba? Wala naman eh. Di ba? Malinaw naman dyan sa Section 8A. Di ba? Nako, Alright, yung pahayag po ni ang problema dito, itong dalawa nag-i-interview na to, hindi naman ho sila abogado. Di ba? Ay, ang problema sa mga masyadong umaakit sa utak porket nasa TV na sila. Akala mo lahat ng pumapasok sa utak nila ika nga pwede na. Di ba? Nakakatawa. Impeachment ito iba ito. Pwede maglabas ng dokumentasyon, nasa oplak sila. Ba't wala sa batas? Wala sa rules ng AMLA. Wala sa batas ng AMLA yan. Bida-bida talaga tong si ate, oo. Carpio po tungkol nga po dito sa naiulat na 6.77 billion transaction umunila ni VP Sara ay wala po categorically, he is not denying it. Pero kayo po kanina sinabi po ninyo na hindi po totoo yun. Oo, kasi nga, sabi ko nga, unang-una, si Attorney Carpio ay pribadong individual. Ayaw niya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLA. Diba? Ngayon, pag nakakuha na kami ng kopya at ma-verify kung talagang tama yung summary, kasi ang ginawa naman ng AMLA dyan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung summary nila? Tama ba yun na meron silang na-receive ng mga reports sa bangko dun sa summary nila? Diba? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niya, siyempre premature para pag-comment si Attorney Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. Pero attorney, handa po ba kayong magbigay ng paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga transaksyong ito sa tamang paraan, tamang forum? O siyempre naman. Kasi kung wala namang katotohanan, bakit naman kami magtatago? Ano po para sa inyo at sa inyo pong kliyente yung tamang forum? Kasi po, si VP Sara ay hindi naman po uma-attend doon sa impeachment proceedings. I can't comment kay VP Sara dahil meron silang sariling posisyon. Yan yung problema pagkabano yung mga nag-i-interview, di ba? Yung ini-interview, yung abogado nitong si Atty. Manscarto, ibinibida yung hindi pagdalo ni VP Sara. Palakpakan! Diba? Yan ho ang ating mainstream media. Kaya kung ako sa inyo, kung di pa ako kayo nakasubscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo. Dahil nga papakita ho natin kung gaano kawalang kwenta yung mga mainstream. Yeah. Kung bakit ayaw na umattend sa House, no? Pero sa kliyente namin si Attorney Carpio, Yan. ang dapat na venue dyan, siyempre, sa korte. Korte, diba? Kasi korte. hindi man siya politiko na subject to impeachment proceeding, di ba? Kaya nilagay namin, sinampan namin tong kaso para malaman natin kung tama ba yan pagsisiwalat nila.
Di ba? I remember Yari ang attorney, amlak na bago po nagsimula itong hearing na to tungkol sa mga bank statements nila VP Sara at ang kanyang asawa, naghain po ng complaint po sa Supreme Court, pero wala pa po kasing sagot doon o ruling ang Supreme Court doon po sa pagpigil nila pagbubukas nitong bank statements nila. Kapag po ba biglang naglabas po ng ruling ang Supreme Court tungkol dito, ano pong mangyayari? Is that already moot? Meron po bang basehan doon? Ay kahalagahan rather? Siyempre, pag may Supreme Court decision, susundin natin yan, di ba? But Bilang abogado, naka-open na po Na-open na alin yung mga Yung bank account. Accounts, Oo. opo. Hindi. yung mga bank accounts, ibig sabihin na-open, sa position namin, wala namang Walang na-open na bank accounts. Ito na si ate. Di ka pa nanood? Walang bank accounts na open. Yun yung mga na-plug na transaction. Galing bangko yun. Kasi wala namang particular na bank accounts ang binuksan. Kumbaga lahat lang ng transaction na nakapangalan dito sa mag-asawang Carpio. Ito naman sila anak ng Petrang Garapata. pwedeng Ayan. i-open ang AMLAC dahil nga bawal. So, miski na in-open mo yan at bawal, pwede naman sabihin ng Korte o Supreme Court na hindi pwedeng gamitin yan dahil kinuha mo sa maling paraan. Di ba? You cannot justify the end by illegal means. Attorney, pero po kasi ang taong bayan, kayo po bilang isang abogado po ni Attorney Manscarpio, paano niyo po babalansehin yung karapatan sa financial privacy? Naintindihan po natin yon. At ang interest naman po ng publiko na malaman po ang Interest niyo yan kayo dyan sa taga-mainstream media. Interest na sambayanan maging presidente si Big Sara. Ito talaga si Kuya, patino ba naman yung interest niyo? Pinapa-interest niyo sa amin? Hindi namin interest yun. Interest na sambayan ng Pilipino, mag-resign si Marcos Jr. Interest na sambayan ng Pilipino, makulong yung mga mastermind sa mga maanomalyang flood control. Yung paninira kay VP Sara, interest ng mainstream. Mali yan, Sara. Ayusin natin yung narratibo. No? Mali, lumilihis tayo sa katotohanan. totohanan. Yun po yung sinasabi ng taong bayan at yung mga ibang representatives dito po sa House Committee on Justice na Yan. yun kailangan nga, it's necessary to open, and sabi nga, di ba, exempted dito because public servant si Vice President Sara Duterte. Ayon sa batas, kailangan kang kumuha ng court order. Diba? May exemption naman, pero dapat dumaan ka nga sa proseso. Ang proseso na yon, humingi ka ng order sa korte para mabuksan ang mga informasyon na yan. Bank Information Order. Diba? Hindi naman sinasabi namin bawal. Dumaan sila sa tamang proseso. Diba? So pumunta sila sa korte. Diba? Sinasabi nyo impeachment. Hindi. Ika nga ang tawag dito, yung interest kasi ng mainstream media ang tinutulak ng mga nag-i-interview na yan. Idinadamay pa tayo. Gusto nyo ba makita yung mukha ng dalawa nag-i-interview? Ipatawa kayo dyan sa News 5. Pambira pati tayo, dinamay-damay. Interest lang naman natin, makulong yung mga mastermind sa mga maanomalyang flood control. Mag-resign si Marcos Jr., maging presidente si VP Sara. Yung impeachment na yan, hindi namin interest yan. Interest nyo yan, kayo mga oligarko. Interest niya mga kurakot na politiko. Pambira. Impeachment court. Diba? Sino mag-impeachment court? Yung Senado. Diba? So mayroon namang paraan na gawing legal ang pagkuha ng impormasyon ng isang account holder. Kasi kung hindi natin susundin ang batas, di ba? Wala nang susunod sa batas. Para saan pa yung batas na yan? Di ba? Lahat tayo pwedeng maging subject to illegal search and inquiry ng ating accounts. Ako, ikaw, kahit sinong senador, kahit sinong congressman, di ba? Okay, ano po ang inaasahan po natin dito po sa mangyayari sa reklamo na ito sa Quezon City Prosecutor's Office? This is going to be today po. Today po yan, ano? Yes, mamaya. So, siyempre, pagka-file, alinsunod sa regulasyon ng mga pinapile na kaso, dapat sagutin ng mga respondents yung reklamo. Confident po kayo na may laban kayo dito sa kasong ito? Ano klaseng tanong ba naman yan? Pambira, alangan naman hindi sila nagsamba kung hindi sila paano makatang. Pero talaga notorious to Pagdating sa mga kabano ang tanong, yung ali na yan, notorious yan. Ba't pa sila magpa-file kung di rin sila confident na merong basihan yung kasong ipafile nila? Ano sila, mga siraulo? Tanongin mo si Trillanes kung ganon. Yan, mahilig mag-file ng kaso yung kahit walang basihan.
Pero kung pambihira naman to si ate, ano ba yan? Kakaano? Kami naman sumasangkalan lang sa batas, no? Yung RS 9160. Yung isang yung isang news anchor na kaganyan pa yung parang mag-iisip talaga yung tipong, paano kaya natin mabubutasan tong si Ato? Kinayo. No? Section 8A yung pinakita nyo kanina. Yun lang naman Kunyari, wala tayong internet. Nako, kung si ate kasi. Teka lang ang sinasaad namin na sinasabi ng batas, in any manner, ibig sabihin, kahit anong paraan, hindi pwedeng maglabas ang AMLAC ng impormasyon. Hindi, impeachment eh. Di ko alam ba, naging reporter yan. Di ko alam ba, naging anchor yan. Alright, maraming salamat. Alright. Dito na ho tayo. Lipat ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Di ko natin napasadaan to nung weekend. Naku, nabisi ho tayo mga kababayan. Kaya naman dito, hindi ho natin pwedeng palampasin. Ang naging talakayan dyan sa saganang mamamayan. Ito, Senator Rodante Marcoleta. Game. Pula sana, parang gusto niyong iwanan yung jacket. Wala ba, hindi ba dalawa yan? Ano, tatlo? Kasi pambabae yata ito eh. At hindi ho. O panglalaki talaga. Panlalaki ho talaga yan. Oo. Meron akong isa doon sa sasakyan. Ang problema, masyadong makapal. Naiinitan ako. Ay, oo. Okay ho yan. Tsaka ang ganda ng stripe na red eh. Kaya malungkot si Nelson. Napalibutan sa atin dalawang naka-jacket. Ako naman hindi nagja-jacket dahil may mataas na heat index ngayon, Sen. Oo. Nakita mo kung Bigla tuloy ako paano. nagpaipa. 44 degrees Celsius, mga babayan. Magaling mag-justify talaga ito. Cotabato City. Isip-isipin mo naman. Parang tuloy tayo dalawa pa nagkamalisin eh. Mali kayo sinot. Political analyst yan eh. Opo. Huwag mo lalabanan yan. Kahit pa sa yung pagkaganda-ganda ng jacket natin pareho. Bababa tayo ng heat index. Index. Hindi, babalita lang natin, Sen, kasi baka nagtataka Oo sila nga kung pala. bakit napakainit eh. Cavite City, 42 degrees Celsius daw po tayo. Cotabato, 44 degrees Celsius. Dito sa uusapan ngayon, Yo. Sen, ay yung di umano ay pagka-aresto kay Saldico. Naresto ba? Ang balita, noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay nasa, pumasok sa teritoryo ng Czech Galing Republic. Germany, pumunta ng Czech Republic. Salamat po sa inyong you, Attorney. oras. Republic, Wala siyang dokumento. meron daw problema sa kanyang documents, immigration documents. Travel document. So, ang sabi, ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw Fake news si Marcos Jr. ito no? Bira. Yung statement, tama. Hindi daw ho dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa Czech. Ang tama daw gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration rules. Hinold? Oo, hinold. Hindi, parang ilang araw na siya nakahuli, parang nahuli siya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba dapat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang sigurong, chinecheck sir yung documents. Sine-check ka lang, yung hold ka.
Ako naman minsan din napunta ako ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Dala na nga. Oo, tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika, alam mo, pagka alis ka na, meron kang departure yung ano yung slip eh. Opo, oo. Kailangan iwanan mo yun, kailangan ibigay mo yun, tapos may pipirma sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Oo, di inold mo na ng konti. Di, ginanong ko inalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige. Ganun lang naman eh. A few minutes. A few minutes lang. Pero may inold ka ba ng... Kumbaga binigdil lang nitong si binigdil lang ho nitong si nitong mga tauhan ni Marcos Jr. Ganito kasi yun, Ang narinig ko kasi mula kay Pangulo na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen, Nelson, paano nangyari yun? Kasi alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun. Automatic yun. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa Czech Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Kasi pupunta po yung mismo DOJ Secretary natin. Kaya nga, ngayon nag-iisip lang naman ako kasi hindi ko ma-relate eh. Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano mo mamasahe ron? So, Pangalawa, ibig sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng Czech na nasa Pilipinas, pwede na natin makuha kung talagang yes, Jen. hinold siya doon sa Czech. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun eh. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Para lang makapunta Ito, hinuha ko lang Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Hindi tayo na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ang paupo? Nelson, sagutin mo yun. Ano lang yun naman eh. Logic ito. So, yung suspect ho natin dito sa PH update, ito mama, talagang gusto lang nitong si Frederick Bida, itong ating DOJ Secretary, na mamasyal dyan sa Europa. Kung magpunta dyan sa Czech Republic, di ba? Wala naman kasi, alam naman nila. Punta lang sila sa embassy pala, malalaman na nila kung meron nakadetain, na Saldico o kung ano pa man, di ba? Ito eh. Logic ito. At hindi nila sabihin sa pwede, wala na yung notification. Kinontra, hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process, ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, Alam mo kung ano yung International Court of Justice? Ano po siya? Ito yung principal legal organ
ng United Nations. Ayun. Ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulong Marcos na hindi naman base doon sa consular notification process, Ayun, no. medyo problematic yun. May problema siya nagpadala ng Ngayon, impormasyon. bakit ka pumunta doon? Samantalang ma-check mo dito kung talagang kung dito bumase. Kasi Opo. nagtataka ko, ba't hindi nyo pinablis yung summary? Ayun nga po, kaya tama yung hinahanap din namin, kasi wala Ngayon, kang picture, wala lahat. Ibig sabihin, hindi totoo. Oho. Marites yung nakuha ni President Marcos. Oho. Oh. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Aha. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Ano ba? Napakaganda ng panahon. Ganun? Kung ikaw ay nanliligaw, Nelson. Ito O kaya, ito. o kaya yung asawa mo kasama. Opo. Lalo mapapamahal sa'yo ang asawa mo eh. Naku, yung schedule ko na sa tamang-tama. Isipin mo, ngayon ay spring. Spring. Alam mo yung spring? Yung paglipas ng taglagas. Ganyan, kasi yung mga bansang yan, tayo kasi hindi natin alam ang taglagas sa spring. Yes po. Meron lang tayong tagulan at taginit. Ngayon, taginit tayo. Pag uulanin tayo. Doon meron taglagas. Autumn. Yes. Nakita mo yung autumn leaves, ano? Yes po. Pagkatapos nun, spring. Sisibol naman ng unti-unti mga ano. Eh, kung ikaw ay nanliligaw, mapapasagot mo yung babae, hindi dahil sa ganda mo lalaki. Dahil sa gusto ko, Dahil sa kagandahan ng klima yung lugar. Romantic? Super, yun ang super romantic. Ngayon, bakit natin sinasabi, ba't ka pumunta? Iba yan, may dalang babae. Hindi dahil sa medala. Bakit ka pupunta ron? Eh, sabi ko nga sa'yo, embahada ng Czech Republic, nandito rin eh. Nakuha mo ibig ko sabihin? Tawag doon, Sendante, high-level talks. High-level talks ang tawag doon. Kaya para sa akin, may pagdududa ako. Nasasabi ko ito, binabase ko sa pagkakaalam ko sa mga tuntunin. Di ba? So hindi pwede ito sabi ng Sheikh, ay hindi, ayaw na may bigay ang impormasyon na ito. Hindi na doon na yun. Sabi niya, wala. Ibig sabihin, walang na-aresto, walang nahuli, walang nakadetain. Yun na ibig sabihin yun. Kasimple naman nun eh. Walang notice. Consular notification process. Memorize mo yun, Nelson. para sa Consular ganun. notification process. Yes, sir. CNP. Kasi po, hanggang ngayon, pati yung SEC government, yung kanilang justice Eh, meron na yata nagsabi, wala naman daw nakakulong, wala naman daw nahuli. wala nga po eh. Hilinaw lang na hindi daw aresto dapat. Yun ang sinasabi ko eh. Ngayon, nagdi-debate na kayo doon sa mga naunang mga pahayag ninyo. Maring walang kasalanan si President Marcos dito. Kung sino man yung nagsuplong, kung sino man yung bumulong, na gusto niya sigurong pumunta sa Europe dahil nga ang panahon na yun ay talagang nakabibighani. Nakalain mo, Nelson, mapapasagot mo yung girlfriend mo hindi dahil sa ganda lalaki mo. Ganun ba? Dahil sa ganda ng dahil tama-tama, Sen. Mag-ano ako, hindi ko sabi ng kasal. Kaya ko sa Europe. Sige po. Pumunta sa Europe, Japan na lang, halimbawa. Kalilipas lang ng Sakura. Yung Sakura? Isip-isip mo, dadalhin mo doon eh. Nandun ka sa ilalim ng mga puno ng Sakura na pumaalimbuka yung mga bulaklak na kulay lila. Lila ba yun? Parang ganyan po, nagkakaroon ng kulay eh. Pero dahil sa may in love yung babae. Sa lugar, sa panahon, sa klima, sa kanyang nararamdaman. Kayo lang dalawa, ikaw na pagtuunan ng pansin. Oo, kasi nandun ka. Sa inyo, sa gusto, nasagot ka. May visa pa doon? May visa. Meron eh. Madali na. Pero po na, tingnan mo kasi. Abi kong visa, sabi na kapag abi kong visa, sabi. Sino lang ba ang may pwedeng mag-inquire dun sa embassy tungkol dun sa sinasabi niyo na certification? Hindi ba siya pwedeng pumunta ron? May pumunta na po sa mismo ng check eh. Yung secretary. Dito nga, makukuha mo na eh. Pwede?
Ano ba kami ni Jeff pumunta sa... Tatanungin niya, sabi kasi may narinig kami na nahuli, na-detain, blah, blah, blah. Can you please show us the notification process? Kasi automatic yun eh. Sabi ko nga sa iyo kanina, mati-trigger yun eh. It's automatic. Sasabihin natin, teka kayo, sandali, give us 5 minutes. Ando na. Check lang pala nila. There is nothing here. What is his name? Saldico, Eli Saldico, a former representative of the House, lower house. Ayan. It's not here, sir. Wala. Can you please recheck? Wala sa record, ano? Yes, sir. Nothing. Di wala. Ay, ba't ka pupunta ron? Yan ang ibig ko sabihin. So dapat yun muna ang first O, di step. maisip mo talaga, spring. Tingnan mo muna pala doon. So, meron na pinapunta ron para